Tumataas ang banta sa silangan ng Pilipinas. Bagyo na ba ang susunod? Mga disturbance sa Pacific patuloy na binabantayan ngayon ng ilang weather models. Magandang araw Pilipinas, ito ang Pilipinas Weather Ngayon. Narito nating update sa panahon. Kung bago ka lang sa ating channel, please like, share, and subscribe para lagi kang updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Mga kababayan, ngayong araw ng Miyerkules, April 29, 2026 na po tayo. Narito nating update sa panahon. Ngayong araw, ang napakahalagang special report tayo tungkol sa pagiging mas aktibo ng Western Pacific at kung bakit dapat natin itong bantayan. Mga kababayan, sa kasalukuyan ay patuloy nating minomonitor ang malawak na bahagi ng Western Pacific kung saan unti-unting tumataas ang tsansa ng tropical development. Sa madaling salita, wala pang direktang bagyo sa Pilipinas ngayon. Ngunit ang paligid natin sa Pasipiko ay nagiging mas aktibo na at ito ay dapat nating bantayan. Sa pinakahuling pagsusuri, may mga tropical waves at disturbances sa mga susunod na lugar. Sa lugar ng Micronesia, Marshall Island, sa lugar ng Guam, Northern Mariana Islands at sa bandang silangan ng Pilipinas, ang mga sistemang ito ay nagdadala ng mas maraming ulap, mas maraming moisture at mas mataas na chance ng ulan sa rehiyon. Bagamat wala pang bagyo sa bansa, nararamdaman na ang epekto ng pagbabago sa paligid. Sa kasalukuyang napapansin, mas mainit at malinsangan na, mas marami ng ulap at mas mataas na ang chance ng thunderstorm sa ilang lugar at biglang pag-ulan sa bandang hapon o gabi. Mga kababayan, kung napapansin ninyong maaraw sa umaga tapos bubuhos sa hapon, ito ang dahilan kung saan nagbabago na ang panahon. Kasi habang papasok tayo sa mga susunod na araw, nakikita ng ilang weather models ang posibilidad ng development bilang isang low pressure area o LPA, tropical depression o kaya naman isang tropical storm. Tatlong mahalagang dahilan para magkaroon ng bagyo. Una, ang mainit na dagat. Ang temperatura ng dagat sa ngayon sa Pasipiko ay nasa 29 hanggang 30 degrees Celsius. Ito ay sapat upang magsilbing fuel para sa pagbuo ng isang panibagong bagyo. Ang ikalawa naman ay mababang wind shear. Kapag mahina ang wind shear, hindi agad nasisira ang structure ng bagyo at mas madaling makabuo ng sirkulasyon. At ang pangatlo ay maraming moisture. Kapag mataas ang halumigmig o mas madaling bumubuo ng makakapal na ulap at mas maraming thunderstorm o clusters na nagkalat sa paligid ng Pasipiko. Mahalagang paalala, hindi lahat ng disturbance ay nagiging isang bagyo at hindi lahat ay papasok sa ating Philippine Area of Responsibility o kaya naman ay PAR. Hindi lahat ay lalakas at maaring humina rin agad ang ilang mga nabubuong bagyo. Ngunit dahil sa dami ng disturbances, tumataas ang chance na may isa sa mga ito ang mag-develop bilang isang bagyo. Ano ang posibleng epekto nito sa mga susunod na araw dito sa ating bansa? Sa Pilipinas, maaring maranasan ang mas madalas na pag-ulan, mas malalakas na thunderstorm at biglaang pagbaha sa ilang mga lugar at pagtaas ng humidity at maalinsangang panahon sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Kaya naman ang mga lugar na dapat tutukan natin sa mga susunod na araw, babantayan natin ang area na malapit sa Guam, Palau, sa lugar ng Yap, silangan ng Mindanao at eastern boundary ng ating Philippine Area of Responsibility. Ngayon, saan papunta ang posibleng sistemang ito? Ang magiging galaw nito ay depende sa steering winds, high pressure ridge, subtropical ridge at interaction sa ibang sistema na nakapaligid sa Pasipiko. Kaya mahalaga ang daily monitoring sa mga ito. Ayon sa ilang international weather models, may development signal sa loob ng 5 hanggang 10 araw at posibleng maging isang tropical depression ang mga cloud cluster na ito at may ilang senaryo naman para sa ilang tropical storm. Kaya paalala, hindi lang models ang basehan natin. Titingnan din natin ang aktual na kondisyon ng atmosphere. At sa ngayon, nagiging mas conducive ang environment na nakikita natin sa ngayon ayon sa ating mga mapa. Mga kababayan, tuwing ganitong panahon ng taon, nagsisimula ang transition season. Dumadami ang thunderstorm at unti-unting bumabalik ang tropical activity sa bandang Western Pacific. Maraming bagyo sa nakaraan ang nagsimula bilang isang simpleng disturbance lamang. Kaya patuloy tayong nagpapaalala, magdala ng payong araw-araw, maghanda sa sudden thunderstorm sa inyong lugar at iwasan ang mga lugar na bahain.
I-monitor ang official weather updates para sa mga mag-isda, bantayan ang inyong sea condition. At dako na tayo sa ating Bible verse of the day mula sa Mateo 24 verse 42. Kaya't pagbantay kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman kung kailan darating ang inyong Panginoon. Mga kababayan, tulad ng panahon, may mga bagay sa buhay na biglaang dumarating. Ang paalala sa Diyos ay simple: magbantay, maghihanda at magtiwala sa Kanya. Kapag handa ang ating puso, hindi tayo madaling matitinag at hindi tayo natatakot. Kaya patuloy natin ilagak ang ating pagtiwala sa ating Panginoong Hesus sapagkat siya lamang ang makapagbibigay sa atin ng kapayapaan at kaligtasan sa panahon ng bagyo. At yan po ang ating update sa panahon. Kung nagustuhan nyo ang balitang ito, please like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa panahon. Salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik at pagsuporta. Ito ang Pilipinas Weather ngayon na lagi nagpapaalala: paghanda, magiligtas, pag-alerto, ingat tayong lahat.